Kasama po natin, nasa linya ang chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, si Sir Vladimir Quetua. Magandang umaga, Sir Vladimir. Hello, magandang umaga po. Patuloy nga po, kaliwat kanan, itong mga iba't ibang lugar na nagsususpend po ng klase o di kaya naman nag-shift po sa alternative delivery modes. Pero sapat na po ba ito para nga dito sa nararanasan nating init ngayon o nakukulangan pa po kayo sa pwede sanang gawin itong DepEd? Well, pansamantala, pwede namang gawin yan, lalo na sa ating survey, hindi lamang sa NCR, at nakikita rin natin sa buong Pilipinas, sa totoo lang, marami ng mga suspension, no? Pwedeng pansamantala, pero kailangan nakita din ng government, Ma'am Chacha, yung kalagayan mismo sa loob ng paaralan. Siksikan ng mga bata, wala o kulang ang mga health facilities, tapos walang proper ventilations. Kaya kami mga guro at mga mag-aaral, sa totoo lang, talagang terrible talaga sa loob. Kaya kami ay maliban sa pinagdadala na lang namin ang aming mga bata ng tinatawag na mga tubig at saka ng kahit hindi na muna naka-uniform, hanggang doon na lamang. Pero siyempre tinitingnan din natin ito pag tumagal ang init at dumami din yung tinatawag nga natin na mga pagliban ng klase, no, o suspension, maapekto din siyempre ang pagtuturo. So dahil nga po ngayon matindi ang init at hindi maiiwasan mag-suspend o gawing alternative delivery modes muna ang ilang klase, sa mga ano po ba ito? Parang maso-shorten din po ba yung bakasyon ng mga bata? Kasi yung mga panahon na mas malamig na o hindi na ganito kainit, pipiliin natin na doon na lamang gawin yung klase ng mga bata? Sa ngayon, Ma'am Chacha, wala pa tayong nakikita na mas maso-shorten kasi meron tayong tinatawag na 180 days na non-negotiable contact days. No? Aming 200 na mahigit na pagtuturo, kapag yun ay nabawasan at umabot ng 180, dun pa lamang siya mangyayari. No? Sa ngayon, meron kami tinatawag na buffer days. So wala pang pagdadagdag dun sa bilang ng papasukin na araw nito mga bata. Pero pinag-uusapan din daw po ngayon bukod dun sa hirap ng mga estudyante, kayong mga teachers mismo, even though yung mga uniforms ninyo, pwede yata na hindi muna yung makakapal ang susuotin nyo. May ganun na daw po sa ibang mga eskwelahan? Well, tama po yan. In fact, dito sa Quezon City, naglabas na yung aming LGU, no, at ang aming mga school heads, no, ng basta komportable at kaya-aya ay hindi na pwede na yon, no? Ibig sabihin, yung mga regular na uniform ay ina-allow na namin. Pati po ba sa mga bata, ganun din? Kumbaga yung regular uniform na mas makapal, pinapayagan na rin sila na mag-t-shirt na mas manipis, mas maayos kung sakali man na magkakaroon ng klase dun sa mga araw na matindi talaga ang init ng panahon? Well, tama po yun. In fact, ay hindi lamang yun, kundi pinagdadala rin na rin namin ng tinatawag na mga parang electric pan na handy at saka mga tubig kasi at saka mga additional na t-shirt at saka mga towel kasi sobra talaga ng init dito sa loob ng hindi lamang sa Quezon City, siguro sa mga karating probinsya din. Sige. So sa inyo, Vladimir, ano ba ang poder ng teacher? As we speak now, sa Muntinlupa daw, si Mayor nagdesisyon na yung klase ay half day na lang, no? Wala nang pasok mamaya. Pauwi na yung mga bata sa sobra daw kasi nga na init na forecast ng Pag-asa. Sa inyo ba, ang mga teachers ba, hanggang saan ang poder ninyo? Can you declare kayo mismo na ang inyong mga estudyante wag nang pumasok at mag-online na lang kayo? Sa ngayon, siyempre, buong Quezon City, walang pasok ngayon, buong elementary, high school hanggang senior high school. No? Merong DepEd policy na hinahayaan ang mga school heads sa pagkipag-ugnayan sa barangay na mag-declare ng asynchronous kung talagang yung lugar o sitwasyon ay talagang mainit. So pinapayagan na ng DepEd mismo, hindi na hinihintay ang central office, regional office, mismo mga school head na po. Ngayon walang pasok sa Quezon City? Kamo? Yes po. Public po, public. Kailan yan nilabas? Ngayon pong araw po nito. Kasi as of yan? Anong oras yan nilabas? Kahapon po, actually ako nakapasok na, late ko rin nakita, pero kahapon pa po ito nakita ko sa Facebook, kaya marami rin mga bata na may mga pumasok, kaya pinauwi na po namin. Okay, kasi yung hanggang aking, ano po ba ito? Yung aking apostolic. Apostolic nuncio. Nakapasok na. Oo, pumasok sa kasi sa public Ito bang school suspension of classes dito sa Quezon City hanggang sa mga susunod na araw or for today lamang po ito? Anong balita, Vladimir? Ngayon lang po, ma'am, nang nakita namin at tingin namin ay baka pag ito mas mainit pa,
baka masundan pa to. Hintayin na lang namin yung announcement ng LGU on ng DepEd. So ngayon po ay good for today only. Okay, Pero ang good for today only. Oo, Ha? hindi pa sigurado bukas. Pero ang stand din yung mga teachers, mas okay sa inyo yung half-day classes compare dun sa is-shift talaga na asynchronous lang yung mga bata. Ngayon, Ma'am Chacha, ay ang Quezon City ay mayroon ng local na ginagawa. Sino-shorten po namin para hindi magsalubong yung aming umaga at panghapon na classes. Kasi terribly talaga pag ang umaga at panghapon nag-abot sa loob ng mga classroom at saka sa loob mismo ng school, ang init. Kaya sino-shorten na po namin. Sige. Sa inyo ba dyan, saan ka natuturo, Vladimir? Sa Carlos Albert Senior High School po, dito po sa Tatalon, Quezon City. Meron naman kayong mga electric fan sa classroom, ano? Relatively meron naman po kami, Okay. pero ilan naming mga, dahil ako'y naging official po ng Quezon City Federation, maraming mga schools ay kukulang o dalawa, isa lamang po. Ang electric fan? Kulang na kulang. Yes po. Actually, Tapos- sa survey po ay 46% po ay 1 to 2 electric fans ang nakita namin. Tas yung Diyan sa Quezon City? Sa buong NCR po na sinurvey Sa buong- namin, halos kalahati ng sinurvey namin, out of 8,605 na sinurvey namin talaga, halos kalahati ay dalawa lamang ang electric fan. dalawang electric fan, Sa ilang Quezon estudyante City, Sa yun. Quezon City kasi ang dami nilang ano pera sila, pang plant box eh. Dapat pala hindi na lang plant box ang ginastos. Sa Quezon City, ang daming pang plant box Hindi, nila. teka, nasa electric fan tayo. Hindi, Pero kung may pera ka sa mga pang plant box na hindi naman kailangan ng plant box, di bili mo electric fan. tama, may point naman, mas mura pa ang electric fan. Vladimir, yung dalawang electric fan na yun, ilang estudyante maghahati doon? Nako, Ma'am DJ Chacha, imagine niyo yung 45 to 50 nagsisiksikan doon sa dalawang electric fan na yon dahil nga sa sobrang init. Ay, nako. Sa Makati ba ganun din? Ang Makati, ang sarap ng buhay sa Makati, di ba? Alam natin, Sir Ted, ay doon ay relatibo na may magagandang mga pahuhusay na ventilation at mga electric fan. Hindi lang electric fan, kundi iba, mga air conditioner. So compared to other public schools, mas okay talaga sa Makati. Iba kami sa Makati. Hindi tayo taga Makati eh. Oo, yun lang, hindi tayo taga Makati. Anyway, sige. So, salamat na marami, Vladimir, ha? At kami makikipag-ugnayan. Pag meron kayong pasok bukas, i-advise mo kami. Pag meron din, pag wala din, sabihin mo din sa amin, ha? Oo. Sige po, salamat po. Salamat si Vladimir Cueta, ang chairperson po ng Alliance of Concerned Teachers. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.